Okay, may una po tayong katanungan pero bago tayo sasagot sa tanong, state your name and ranks. Isa-isa po sa inyo. Okay, ito po yung tanong po natin, sir. Kaya niyo bang isugal ang buhay ng inyong pamilya para lamang sa isang akusasyong walang katotohanan? Una po dito, sir. Name, Chen, answer, sir. Kaya mo bang isugal ang buhay ng pamilya mo para sa akusasyong kasinungalingan lamang? What I mean is that, isusugal mo ba kung magsasalita ka lang ng sinungaling, hindi katotohanan? Something like that, sir. Okay, sir. Name and sagot, sir. Katotohanan ko lang yung Master Sergeant Galapon po. Retired. Kung yung katotohanan ang nilalahat ko, handa kong ialay ang aking buhay. Para sa katotohanan na yan, sir. Pero kung idadamay yung pamilya dahil sa paglalahad ng katotohanan, parang hindi naman po para sa handa po akong magsakripisyo. Pero kung idadamay yung pamilya ko, hindi po para sa Next, sir. State name din, sagot, sir. Rosebert Copan. Simple lang, sir eh. Hindi ko isasakripisyo yung pamilya at saka sarili ko para lang magsabi ng kasinungalingan. Sino lang, sir? The next, sir. State name, sir. Bernard Tube. Yung katotohanan ko ay nagsasabi po kami ng totoo. Pero hindi namin sakripisyo yung pamilya namin kung hindi ito totoo. Sir. Julita Jao, sir. Hindi naman siguro kami pupunta dito, sir, kung hindi naman kami nagsasabi ng totoo. Pamilya namin yung nakasalaya dito, sir eh. Ito, sir, yung sinasabi namin, sir, yung nilalahad namin. Totoo. At saka nakita mismo ng dalawang mata namin. Yun na, sir. Sir. Fidel Corpus po, sir. Lahat ng sinasabi po namin, sir, ay katotohanan ko lang. Wala na pong panahon para magsinungaling. Ang buhay po namin, sir, ay palubog na yung araw. Yes, sir. Yes, sir. Cecilio Lauder Jr. po. Yung ano namin, totoo ang sinasabi namin. Gating sa pamilya namin, siguro hindi naman kami mag-sacrifice nito. Ang sasabihin namin na hindi katotohanan, siyempre panghamak din yung pamilya namin. Yun lang po. Okay, so next question, sir. Nung lumabas si Gutisa, sir, sa Senate, sir, nakipag-coordinate ba sa inyo or wala? Hindi po. Sino sasagot dyan? Yung bago siya lumabas, September 24, tinawagan niya ako. Niyaya niya ako na sumama sa laban niya. Pero dahil sa kagustuhan ko na hindi makialam at saka yung gusto ko trabaho lang, ayoko ng gulo talaga, sir eh. Wala talaga sa isip ko na magkaganito yung sitwasyon namin eh. Tinanggihan ko siya, sabi ko, Tatak, hindi pa naman kami binibitawan dito eh sa company, kaya dito na lang muna ako. Pero hindi ko alam, sir, ang kuwan niya kasi, sir, pagkakaalam namin, sa costume kasi siya eh. Then niyaya niya ako sabi niya mag-VIP kami kay Senator Marcoleta. Tapos tumanggi ako doon. Then pagka umaga, nalaman ko na lang, nasa BRC siya pumunta pala. Yun, sir. Sa affidavit ninyo, nilahad niyo yung ICC operations. Dininay ito ni Trillanes, pero nung una, dininay din ni Remulla, pero ngayon parang binawi niya. Pwede niyo bang ilahad sa amin kung ano yung nangyari at that time? Para malinawan lang kami kung ano talagang totoo about it. Kung sino lang po ang nandun. Kung isa sa inyo nandun. Kung wala naman. Yung that time na yung sinabi namin na kasama si Rio
Jojo at saka si Trillanes sa meeting. Totoo po. Nakita ko na Ako po yung driver. Ito naman. mga security yung Security. kasama na magkasama sa labas. Doon mismo sa bahay ni Boy. Paano niyo po nalaman na ang pinag-uusapan at that time was yung sa transaction ng ICC? Kami po nag-escort ng ICC. Kaya hindi niya po madidinay na hindi namin kasama yung ICC. Kami po kasi nag-a-assist sa ICC pag dumadating sila. So, kami mismo, ang ICC, sumakay dun sa sasakyan namin. Doon mismo na yung dalawang ICC, bumaba mismo dun sa bahay. Wala naman sila pupuntahan na iba, kundi nandun na lang. Kasi yung pinasukan nilang gate, nandun din sa bahay ni Boy. Kaya yung bago pagpasok, ang sabi kasi, sa bahay ni Boy, yung sasabihin doon sa guardia. Kaya kami nakapasok doon sa media. Kaya niyo nalaman na yun yung Yun yung bahay. Nung nag-abot kayo ng pera sa ICC, direkta ninyo yung inabot sa mga taga-ICC, mga foreigner. Hindi po. Kanino po binigay? Ang kuwan po, ang nakikita lang namin, si Mark kasi yung nagbabayad ng kuwan sir accommodation, yung sasakyan, nasa affidavit naman po yung sasakyan na ginamit po eh. Then yung mga pagkain po nila, si Mark po ang nag-shoulder at saka yung tao ni ST, sino nga yun? Ronald Diso, yung pangalan niya. Paano nyo nasabi na yung pera na 56 million na dalawang maleta ay napunta sa mga taga-ICC? Wala po kami sinasabi na kuwan na napunta sa kanila. Pero ang pagkakarinig kasi namin doon sa EE, may paghahandaan na parating, which is yung foreigners na sinasabi nila, na later on nalaman namin, ICC investigator po. So, kanino dumapo yung dalawang maleta ng 56 million? Ang EA na po ang makakasagot niyan sir kasi sila na yung kuwan eh. Kausap. So, masasabi ninyo na paano ninyo nasabi na para sa ICC efforts yung Narinig dalawang namin. maleta? Narinig ninyo? Ay, napagkuhan namin sir kasi pinaghahandaan nila yung kuwan eh. Yung foreigners na kuwan eh, parating eh. Tapos yung foreigners na yan sir, yung unang dating niyan, kami nagsundo yan sa kuwan. Sa Terminal 3, sa NAIA. Then, ang ginawa nila dito, nag-ocular muna yan sila eh. Sa Manila, kung saan yung mga patayong sa drug war na PGK ba yun. Then, bumalik ulit sila, umuwi. Then, bumalik ulit ng 2024. Doon na po nagsimula yung interview nila sa mga witnesses po. Para kanino kaya yung pera? Bakit na kailangan ng mahigit na 100 million para sa ICC efforts? Hindi po namin alam sir eh. Basta yun lang yung nasa affidavit na kuwan sir. Na po yung mga Hindi na po yun. alam ng transaction. Naglakad ba kayo ng mga chicks para sa mga foreigner? Wala. Wala. Wala pa ako tatanong nga. Okay. Sir, you state kanina sir na hinakayat ka ni Gutay sa right. Tatanong. Ano nga yung pangalan nito sir? Rosberg po ako. Rosbert. So, ngayon sir, bakit ka lumabas? Anong nag-udyok sa'yo? Anong nagtulak? Kasi sir, nainis ako doon sa kwan eh. Totoo lang eh, yung panggigipit nila doon sa kwan eh. Sa grupo namin doon kay boss eh. Kasi inintak kasi kami sir. Ngayon, gusto nila kaming ilipat sa agency. Yung mga kasama namin regular eh. Alam naman natin pag agency dito, yung benefits hindi naman maganda talaga yung bigay eh. Kaya tapos may pangtukuan pa na pagka lumabas kayo, sinabi sa amin pag lumabas kayo, siguraduhin yung babagsak yung gobyerno. Kasi kung hindi, pabalikan kayo. Siyempre kami sir, bakit ganun kayo? Magkakasama tayo dito eh. Tapos, gusto nila kaming papirmahin ng affidavit na magpapasinungaling doon sa sinasabi ni boss at saka ni Juan eh. Tapos uli eh. Kaya nag-decide po kami na Juan, sabi na po ng totoo. Okay, so, sir, bago kayo lumabas lahat, sir, sinecure nyo na ba yung safety ng mahal sa buhay nyo po?
Ini po. Yes po. Okay, question guys. Supportive naman po sila sa ginagawa niyo. Yes po. Good morning, sir. At bago kayo, mula nung lumabas kayo, lahat kayo, may natatanggap na ba kayong pagbabanta sa inyong pamilya? Bago pa lang kami lumabas sir, may mga kuwan na eh. May mga message tawag na sa amin. So, itong laban ninyo na ito, kahit saan kayo makarating, sa Senado man o sa Congress, ano na yun, hindi na mababalik-baliktad basta tuloy-tuloy na ito. Yes po. Okay, punta po tayo doon sa part ng Wait. affidavit Ako na, ninyo na nag-deliver kayo doon sa COMELEC Chairman, Attorney George Garcia. Pwede niyo po bang bigyan kami ng konti pang detalye aside sa nakasulat sa affidavit? Actually, hindi naman kami nag-deliver. Nag-meeting si Kong Saldi sa Maydas. Then after ng meeting, nakita namin ng buong team na may tinatransfer dun sa sasakyan ni Sir George. Buong team po yung